Hallelujah! Praise the name of the Lord. Welcome dito sa ating live. Thank you, Jesus, for a new day. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you, Jesus, for a new day. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Hallelujah! Thank you, Jesus. Yes, Lord, we praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus, for a new day. It's Friday. Another day to serve you, my Lord and Savior. Holy Spirit, lead me in every step of the way. For God's purpose and glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. Welcome, welcome dito sa ating live. Ang ating thumbnail, ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. Happy moments, praise the Lord Jesus Christ. Difficult moments, seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments, worship the Lord Jesus Christ. Painful moments, trust the Lord Jesus Christ. And every moment, thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah. In the name of Jesus. Father God, salamat po. At kami ay muling nagising. Ako ay muling nagising, Panginoon. Panginoong Isus, Banal na Espiritu, maraming salamat. At ako ay muling nagising upang sundin ang iyong kalooban. Sundin kung anuman ang nais mong ipagawa sa akin. Holy Spirit, thank you, Jesus. Hallelujah, oh hallelujah. Praise the Lord, Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Welcome dito sa ating live. Okidoki. Welcome dito sa ating live. Dito na ba kayo upang ating simulan ang pagpupuri sa ating Panginoong Jesucristo. Magpuri tayo sa Kanya, mga kapatid Jesus. Purihin natin ang ating Panginoon, no? Praise the Lord! Welcome dito sa ating live. Tayo ngayon ay Friday! Friday na! Thank you, Jesus! At nakaraos tayo at Friday na ngayon. Ngayon ay February 7, 2025 at napakabuti ng Diyos dahil nag-provide na siya para sa mga love gift sa buwan ng January. Kaya ngayong araw ay maipapadala ko na kay Sharon yung mga love gift para bukas ay makuha na ni Sharon at maipadala na dyan sa inyo, no? The Lord willing. So, sabi ko kay Sharon bukas ko nalang ipadala siya kasi hindi pa pumasok yung provision. Ngayon, pagising ko mga 4 something, almost 5 o'clock. Nag-check ako.
Thank you, Jesus! Pumasok na ang provision ng Panginoon at pwede na ako magpadala kay Sharon. At, yun. So, natagalan ako sapagkat sabi ng Lisbeth, you scan your Facebook. Scan. Pag scan ko, mayroon dong pinakita ang Panginoon na isang vlogger na ganyan. Sabi niya, you pray for this. You pray for this person. So, yan ang ginagawa ko. So, yun ang gagawin natin mga ka-Team Jesus na tayo ang warriors ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pasukan natin yung mga malalaking mga vlogger na yan at mga ganyan, no? At i-copy natin, copy-paste natin ang John 3:16 at mag-minister tayo sa kanila. Para sa ganoon, kung sino man ang makabasa nito, no, habang sila nagko-comment, makikita nila yung comments natin na nagbabahagi tayo sa salita ng Diyos. So, ang Holy Spirit na ang bahala sa kanila, mga ka-Team Jesus. So, ganun lang yun. As I go along the Facebook, yun ang ginagawa ko doon sa Vitamin for the Soul, dito sa Vitamin for the Soul, na I lay my hands, I declare, Lord, according to your will, Father God, you are the great healer, you are the great provider, Father, in the name of Jesus. No? So, ganyan ang gagawin nating mga Kristiyano. Hindi pwedeng para lang tayo, nabuhay lang tayo para sa ating mga sarili, kundi tayo ay nabuhay para sa kapurihan ng ating Panginoong Jesucristo, para sa kapurihan ng Diyos Ama. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. So, hindi na masyadong malamig. Papunta na tayo sa spring. Next week ay malamig na naman, pero wala naman siyang tawag nito, freezing. So, ngayon ay parang spring na tayo, kaya ang ating attire naman ay medyo manipis-nipis lang na ganito dahil nga di naman masyadong malamig. Okay, doki. So, tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesucristo. Welcome dito sa ating live. Yes, Jesus! Oh, hallelujah! King of Kings and Lord of Lords. Pagising sa umaga, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bagong lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Woo, Jesus! Nag-uumapaw ang ating saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na
ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Jesus. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Nandito na naman kami upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming paglingkuran, upang ikaw ay aming ipakilala sa sanlibutan na ikaw ang Diyos na buhay at walang imposible sa inyo. Hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst. Holy Spirit, welcome. Ang sabi niyo po, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So ngayon ay kinikilala namin ang presensya ng banal na Espiritu. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Yes, Lord Jesus, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo, Panginoong Kristo. Mangusap po kayo, Banal na Espiritu. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Itago mo po ang iyong lingkod upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan ng Diyos Ama, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaawaan na walang hanggan. O hallelujah! Ang kanyang mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw para sa mga taong, mga anak niyang nakikinig sa kanya at sumusunod sa kanyang kautusan. Oh, hallelujah. Maraming salamat po, Holy Spirit. We welcome you in this place. At dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Welcome, welcome dito sa ating live. Facebook joiners, viewers, YouTube viewers. Ayan. So, para sa ganoon ay masama sa
sa reward ng Diyos, love gift ng Diyos, ang inyong mga reflection, i-copy-paste ninyo dyan at doon sa YouTube. At gumawa kayo ng album para sa darating na panahon, ay the Lord willing, ay mapasama kayo sa ating raffle. O, diba? So, ngayon, bago pa lang nag-umpisa ang ang February, kaya may chance pa kayo na i-update ninyo ang inyong mga album diyan sa YouTube natin. So gumawa kayo ng album mula sa kung tapos na ang January, so hindi na pwedeng i-update yung album ng January. So kayo naman, yung yung February, bago pa nagsiumpisa ang February, so may chance pa kayo na i-update ninyo ang inyong mga Facebook albums, gumawa kayo ng album, at gawin ninyong, ayusin ninyo ang paggawa ng album ninyo sa February, kung ano ang ginawa natin sa January, yun lang din ang sundin ninyo para madali kong i-check kung mayroon akong mga random na pag-check as the Holy Spirit leads me. Okay? Na kung saan, sabi ng Holy Spirit, i-check mo yan at bigyan mo yan ng love gift kung kumpleto ang kanyang album. Yes, Lord. O, ganun lang ang ating, ganun lang tayo mga ka-Team Jesus, sapagkat tayo ay instrumento lamang. Tayo ay mga alipin lamang, sumusunod lang tayo sa kalooban ng Holy Spirit. O, hallelujah. So, yan no, mga ka-Team Jesus, yung mga baguhan dito ngayon na nagjo-join, yung inyong mga invites, turuan ninyo sila, no? Explain ninyo sa kanila, ito ang ating mga ginagawa dito, natututo tayo sa salita ng Diyos, at the same time ay as the Holy Spirit leads, ay nakakatanggap tayo ng mga rewards, mga love gifts, as the Holy Spirit leads. Dahil siya lamang nakakakita sa ating mga ginagawa at sa mga motibo natin kung bakit tayo nandito. Kaya ganun lang yung kasimple mga ka-Team Jesus, at napakabuti ng Diyos sapagkat nag-provide na siya ng love gifts para sa team, para sa January. At para sa Team Jesus members, mga ka-Team Jesus, so Sharon, maraming salamat siya, at si Sharon ay nagtiyaga na tingnan yung bawat isang dyan. Tingnan yung bawat, asa na yung message ni Sharon, nandoon pa yun sa isa yata. Yung, kung sino-sino yung mga present palagi doon sa ating live, no, sa live natin. Not live, but doon sa ating, asa na yun Sharon, wala man pala dito. Oh, doon yun niya binadala sa vitamin. Okay, so, mayroon doon siya, na ang highest yata doon na kinakuha ni Sharon ay 80 ba yun? 90 ba yun? Na matyaga talaga araw at gabi. Ayan, kumusta kayo mga kapatid? Thank you Lord. At nakaraos sa hapon na ito. Thank you Lord, nakaraos. Salamat sa Diyos, panibagong umaga na naman. Napupurihan ang Diyos niyan. Napupurihan ang Diyos niyan. Pwede mo bang i-forward dito kay Abita siya at nang i-announce ko lang siya. Gusto kong i-announce yung mga matapat, no? Mayroong sabi ko, Holy Spirit, paano ba ito, Holy Spirit? Ano nga gagawin dito sa na to? Mayroong sabi niya, bonus love gift ang ibibigay mo yan sa kanila. So, bonus love gift ang ibigay sa kanila. Pag kumuha ka, nakakuha ka ng 50 above siya, 50 above. Pag may 50 above, kasama kayo doon sa bonus love gift. Tapos sabi ko, magkano naman? I-calculate mo muna, ito ang ipapadala mo para sa Team Jesus sa buwan ng January, $500. Okay po. So magkano yung kwintada ni Sharon doon para sa Team Jesus? O yan, ang ibigay mo. Hallelujah, praise the Lord. Diba? Ganon lang kasimple yun. So, nagsumusunod lang tayo sa kalooban ng ating Panginoong Hesus Kristo. Thank you, Jesus. So, yan. Okay, so mamaya ko na lang i-plug in siya. Dito na tayo sa salita ng ating
Panginoong Jesucristo. Napakabuti ng Diyos. So noong kahapon ay pinaalalahanan tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ay, ngayon? Friday, February 7, 2025. Ayan, no? So, pinaalalahanan tayo ng ating Panginoong Jesucristo ng Banal na Espiritu kahapon, mga ka-Team Jesus, tungkol sa pamumuhay natin na ikakabuti ng iba. Na i-encourage natin yung ating mga kapatid sa halip na tayo ang unang humusga sa kanilang sitwasyon, kundi tayo ang mag-pray sa kanila, tayo ang mag-encourage sa kanila, lalo na yung mga nagbabackslide, yung mga baguhan, sino man ang mga nag-invite sa kanila, sino man ang kanilang mga spiritual mothers na nandito, please, kinakausap kayo ng Banal na Espiritu, i-encourage ninyo ang inyong mentees. So sila ang mga mentees. Kayo ay mentors. Kaya encourage ninyo yung mga ito na yung wala na, i-encourage nyo kayong nag-invite sa kanila. Ituloy ninyo ang inyong ang ministry ng Diyos sa pamamagitan ninyo, mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. So yan o. So ayan na oh. Yeah, i-share ninyo sa public ang ating live para sa ganun ay marami makarinig sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. So, dito na tayo mga ka-Team Jesus. Sa Romans 15, may paalalang Holy Spirit, may nabasa ako dyan sa mga comments. Halimbawa daw, ang aking spiritual mother ay na backslide ang aking spiritual mother. Anong gagawin doon sa na backslide na spiritual mother? No, anong gagawin doon? Ang gagawin mo sa iyong spiritual mother, kasi siya ang nag-convince sa'yo, siya ang nag-encourage din sa'yo dati, tandaan natin, mayroon tayong ups and downs. No? Hindi steady ang buhay ng tao. Sa makatuwid, kung ang iyong mother, spiritual mother ay nalaglag, ikaw nandiyan, nang dahil sa kanya, ginamit siya ng Panginoong Jesucristo para sa ganoon ay ma-encourage ka, makapagpapatuloy ka. So, anong gagawin mo? Ipag-pray mo siya at it is yung payback mo yun sa kanya na ikaw naman ang mag-encourage sa kanya. Ikaw naman ang mag-pray sa kanya. Ikaw naman kahit kayong dalawa lang. Kahit hindi siya mag-attend dito sa Bible study. It doesn't matter kasi ang importante diyan, alam ng Diyos ang mga ginagawa natin. Alam ng Diyos, no? Alam ng Diyos ang ginagawa natin. As the Holy Spirit leads you, no? You reach out. Ipagdasal mo, mag-Bible study kayong dalawa. Mag face-to-face kayo, yung messenger ba, video messenger, at kumusta na po kayo, ate, ganyan. Magdasal tayo, mag-pray tayo, ano po ang inyong prayer request, andito ako, upang isama ko sa aking dasal ang inyong prayer request, ganyan. No? So, huwag nating bitiwan yung ating mga kapatid. Kahit na, halimbawa ako, yung mga kasamahan natin na umalis sa Team Jesus, no? Dahil hindi nila nakayanan ang mga requirements, yung mga ganyan, malaya naman kayo eh. Pero may mga pagkakataon na sinasabi ng Diyos, buksan mo ang ano niya. Oh, yes, Lord. Lord, salamat po at patuloy siya, Lord, na nagpapasalamat sa iyo. Salamat, Lord. Gabayan mo po ang pamilya niya. Patuloy mo po siyang yakapin kung ano man ang kanyang mga sitwasyon sa buhay, Lord. Kasi bakit? Di ba hindi tayo pwedeng maghusga? Kaya pinagdadasal natin. Pag nagme-message sila sa akin, pagdadasal, tita, hindi ko na kaya ang ganito. Okay sis, malaya ka sis na makalabas. Malaya ka na, ano man ang iyong desisyon, I'm praying for you and your family. No? Kasi yun nga, yun ang desisyon nila eh. Nasa kanila yun eh. Hindi naman tayo ang nagdidesisyon. It's them.
It's them. Wala namang nagsasabi sa kanila na huwag ka nang mag-join sa Bible study. Everyone is free. Wala naman tayong nire-restrict unless ang sabi ng Holy Spirit, you block these people, kaya hindi na sila makakita ng ating Bible study kasi na-block naman. No? So, ganun. Ako, naghihintay ako sa Holy Spirit pag sinabi niya, okay, unblock mo yung mga ito para maka-join sa Bible study. Yes, Lord. Ganun na kasimple yun, mga ka-Team Jesus. Dahil, yung mga taong naging instrumento ni Satanas, upang tayo ay matokso, upang tayo magkasala, kailangan nating tanggalin sila sa ating landas at sa ating daan, para hindi sila ang magiging obstruction para makapagpatuloy tayo sa pagsisilbi sa ating Panginoon. Pero, hindi ibig sabihin na galit tayo sa kanila, inis tayo sa kanila, dahil tandaan natin, ang espiritong nasa kanila, kung bakit ginawa nila yan, ay hindi galing sa Diyos. So, ang ating kaaway ay ang mga espiritong nandun sa kanila, kaya ipinagdadasal natin sila, nire-rebuke natin yung mga espiritong nasa kanila sapagkat hindi yon galing sa Diyos. Subalit ang mismong tao, wala tayong personal grudge sa mga taong yan, kundi naaawa tayo at humingi tayo ng kaawaan sa ating Panginoong Kristo na, Lord, katagpuin mo po ang babaeng ito, katagpuin mo po ang anak mong ito, Lord. No? So, ganun lang kasimple yun, mga ka-Team Jesus. Kasi, kailangan na yung ating daan ay hindi komplikado ba? Isa lang there is only one way. Jesus is the only way, the truth and the life. No one comes to the Father except through Him. So kung sino man yung mga distraction sa mga daan natin, get rid of them. Get rid of them. Tanggalin natin ang mga yan dahil yun ang magiging hadlang sa ating pagsisilbi sa ating Panginoong Kristo. Sabi mo pa yun, tita, ang aking husband, ang husband ko ang hadlang sa aking pagsilbi sa Panginoon. Ang ibang ano na yan, ibang ano na yan, mga ka-Team Jesus, iba ng usapan yan. Kasi, kung husband mo ang naging hadlang ng iyong pagsisilbi kay Panginoong Kristo, hindi mo pwedeng get rid yung husband mo. Kasi nga, pinag-isa na kayo eh. So, anong dapat mong gawin? Anong sabi doon sa salita ng Diyos? Wife, submit to your husband. Husband, love your wife. So, ikaw na wife, paano mabago itong husband mo? Paano niya makilala si Panginoong Kristo kung hindi niya makita ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa iyo? So, dapat ikaw na nakakaalam sa katotohanan, ikaw na mayroong ilaw na nasa puso mo ang banal na espiritu, hihingi ka ng gabay sa Holy Spirit. At diba sabi ko sa inyo ay pag natulog yung mga husband ninyo, mga anak ninyo, ipag-pray ninyo yan, i-lay hands ninyo yan, i-rebuke ninyo yung masamang espiritu na nandiyan sa mga kapatid ninyo, sa mga magulang nyo, mga anak nyo, asawa nyo. Nang sa ganoon ay bahala ng Holy Spirit magbago niyan, basta we did our part. No? Sinubmit na natin ang ating mga sarili sa Holy Spirit kung anong gusto niya at siya nang bahalang kumilos dyan sa ating mga kapamilya, sa ating mga asawa. Sapagkat walang imposible sa Diyos eh. Kung kalooban niya yun, walang imposible sa Diyos. Okay? So, ayan na mga ka-Team Jesus. Dito tayo sa Romans 15. Romans chapter 15 verses 7, tingnan natin hanggang saan ito. 7 to 13. 7 to 13 lang tayo. Ang magandang balita para sa mga hindi Hudyo. Ayan. Para sa atin ito mga ka-Team Jesus, mga hintil, sapagkat tayo ay hindi mga Hudyo. Okay. So, ayan paalala sa atin yan. Ipagdasal natin yung ating mga husband na mga asawa nang sa ganoon ay baguhin sila ng Diyos habang tayo ay binabago ng Diyos at makikita natin
na babaguhin sila ng Diyos at sila rin, makakakilala rin sila sa ating Panginoong Jesucristo in God's perfect time. Okay? So, ayan. So, dito tayo. 7. Kaya tanggapin ninyo ang isa't isa gaya ng pagtanggap ni Kristo sa inyo para mapurihan ang Diyos. So, accept each other kagaya ng pagtanggap ni Panginoong Jesucristo sa atin. Ayan. So, lagyan natin to ng picture. Ngayon ay 2:7:25. Okay. Dito tayo sa 8. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na sinugo ng Diyos si Kristo para maglingkod sa mga Hudyo at para ipakita na ang Diyos ay tapat sa pagtupad ng kanyang mga pangako sa kanilang mga ninuno. 9. Sinugo rin si Kristo para ipakita ang awa ng Diyos sa mga hindi Hudyo. Nang sa ganoon ay papurihan din nila ang Diyos. Ayon nga sa kasulatan, dito tayo sa, ayon sa kasulatan, pasasalamatan kita sa piling ng mga hindi Hudyo at aawit ako ng mga papuri sa iyo. 10. At sinabi pa sa kasulatan, kayong mga hindi Hudyo, makigala kayo sa mga taong sakop ng Diyos. 12. At sinabi pa, kayong lahat ng mga hindi Hudyo, purihin ninyo ang Panginoon. Kayong lahat, purihin siya. 12. Sinabi naman ni Isaiah, magmumula sa laki ni Jesse ang isang mamumuno sa mga hindi Hudyo at aasa sila sa kanya. 13. Nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang siya ring magbibigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya, para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dito sa English, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Holy Spirit. Mangusap po kayo sa oras na ito. Buksan mo ang aming mga isipan at aming mga puso nang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Okay. So, tandaan natin mga ka-Team Jesus na ang ating pinaniniwala ang Diyos ay 1 in 3. Okay? 3 in 1. 3 in 1. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sa makatuwid, kung tayo ay nagdarasal, kung tayo ay nagpo-post, huwag nating kalimutan ang Holy Spirit. Kasi ang nasa atin ngayon, sa kalagitnaan natin, ay ang banal na Espiritu. Hindi siya yung mababang part, mababang antas ng Diyos. No. They are equal. They are equal. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, nandoon sa Diyos Espiritu Santo. Siya yun. Siya yun, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang banal na Espiritu. Ang kanyang presensya. Kaya hindi natin siya i-acknowledge. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos Ama, nagpapasalamat tayo sa Panginoong Jesucristo. There is power in the name of Jesus. Ang ganito kasi yung nais na iparating ng banal na Espiritu. Diyos Ama, Diyos Anak, banal na Espiritu. Okay? Si Panginoong Jesucristo ay pinadala sa lupa, isinugo, ayon dito sa salita ng Diyos, isinugo si Panginoong Jesucristo, sinugo rin si Kristo, sinugo rin si Kristo para ipakita ang awa ng Diyos sa mga hindi Hudyo. Yan ay nasa 9. Nang sa ganoon ay papurihan din nila ang Diyos.
So si Hesukristo ay isinugo ng Diyos Ama upang sa ganoon, sino ang mapupurihan? Sino ang makakakuha ng kaawaan? Ang tao. Para kanino? Para saan? For what purpose? Na isinugo si Panginoong Hesukristo para sa kapurihan ng Diyos Ama. Purihin ang Diyos Ama. Purihin ang Diyos Ama. Kaninong Diyos? Sapagkat maraming Diyos. Maraming Diyos. May mga Diyos na pinaniniwalaan ang mga Buddha, ang mga Buddhist. May mga Diyos na pinaniniwalaan ang mga atheist. Maraming Diyos eh. Kanino? Ano ang pangalan ng Diyos na yan? Kaya nga sabi dito, sa pangalan ni Hesukristo. May kapangyarihan ang pangalan ni Hesukristo sapagkat ito, ang pangalan nito, ang binigyan lamang ng otoridad ng Diyos Ama dito sa lupa. So, ang pangalan ni Hesukristo. At sino ngayon ang gumagalaw sa ating kalagitnaan at siyang ating sinusunod na conviction? It is the Holy Spirit. Para sa kapurihan ng Diyos Ama. So, naintindihan na ninyo yun? Naintindihan na ba natin yung daloy ng sabihin nating part ng pagiging Diyos ng ating Diyos sa pangalan ni Hesukristo? Ang banal na Espiritu, ang Holy Spirit, yun ang pinangako ni Panginoong Hesukristo nung siya ay bago pa siya muling bumunta sa langit, no, upang ihanda ang ating mga mansyon doon. Sabi niya ay huwag kayong mag-aalala, hindi kayo nag-iisa. May ipapadala ang Diyos Ama, ang Holy Spirit. Oh. So yung Spirit ng Ama, ng Diyos Ama at ni Panginoong Kristo, nandoon yun because they are one. I and the Father are one. Si Hesukristo at ang Diyos Ama, isa lang. Siya lang yun eh. Nagpakatawang tao upang iligtas tayo. At ngayon, ang nandito sa atin ngayon ay ang banal na Espiritu. Kaya nga, we acknowledge the Holy Spirit. Let the healing touch of the Holy Spirit be upon you in the name of Jesus Christ. Dapat malaman natin yun. Tayong mga Kristiyano, dapat alam natin ang ating pinagbabatayan ng ating pananampalataya. So we have to acknowledge the Holy Spirit because siya ngayon ang nandito sa ating kalagitnaan in the name of Jesus for the glory of God. Ganun yun. Intindihan natin? Kaya magpatuloy tayo. Yun ang gustong iparating ng banal na Espiritu. Kaya dito tayo, ang magandang balita para sa mga hindi Hudyo. So, pinadala rin si Panginoong Kristo sa Diyos Ama upang tayo na mga hindi Hudyo ay makatanggap ng kanyang kaawaan at tayo rin ay magpuri sa kanya. O, ano sabi dito? O, sinabi niya dito sa 11, kayong lahat na mga hindi Hudyo, purihin ninyo ang Panginoon. Kayong lahat, purihin siya. O. Tandaan natin, we are made to worship the Lord. To worship the Lord. Tayo ay mga nilikha ng Diyos Ama upang wala tayong ibang sambahin, kundi siya. Diyos Ama sa pangalan ni Hesukristo. So lahat ng ating mga ginagawa ay para sa kapurihan ng Diyos Ama sa pangalan ni Hesukristo. Sa gabay ng banal na Espiritu. So it is the Holy Spirit who is guiding us, who is leading us, who is teaching us, who is comforting us, who intercedes for us. Siya ang dumadaing sa ating in behalf of us
doon sa God the Father. Kaya nga, tayong mga Kristiyano, kailangan natin ang pouring out of the Holy Spirit. Nang sa ganoon, ay mapuno tayo ng kanyang karunungan, ng kanyang wisdom, common sense. Common sense, yung konsensya, yan ang Holy Spirit. Na hindi natin siya hinahayaan. No? Ang Holy Spirit, ang konsensya, magsasabi, huwag mong gawin yan dahil mali. Pero ikaw, you ignore yung konsensya na yon. You ignore. That is the Holy Spirit who is dictating you. Gawin mo ito dahil ito ang kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Subalit may pagkakataon na tayo ay nawawala sa ating mga sarili. Kaya nga, insane. Doon nagsimula ang word na yan na insane. Insane. Bakit? Nabuang na siya. Nabuang na yan. Naluka na. Wala sa kanyang sariling pag-iisip. Sapagkat kung wala ang banal na espiritu sa ating mga katawan, sa ating mga isipan, sa ating mga puso, we are not on our own. Dalawa lang ang pwedeng magdominar sa ating katawan. Dalawa lang, no? Dalawa lang ang pwede. At isa lang ang pwedeng piliin natin. You have two choices. Either ang mag-authorize o ang mag-dominate sa iyong katawan, sa puso mo at isipan ay ang demonyo o kaya ang banal na espiritu. Pipili ka lang sa dalawa. Wala. There is no gray area in the Lord. Walang gray area sa Diyos. There are two choices, pero isa lang ang pwede mong piliin. Sa puti o sa itim ka. Sa kasakiman ng tao, sa likas na kasamaan ng tao, o yung sa pagiging born-again Christian mo sa espiritu na binago ka na ng Diyos sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Yun lang. Two choices lang. Isa lang ang pwede mong piliin. No? Yun. Ganun lang. Yung konsensya, yung Holy Spirit ang nagsasabi sa iyo, huwag mong gawin yan. Kahit sa isipan mo lang yan. Dahil nagkakasala ka na kahit sa isipan mo. Let us present our body holy, sanctified, pleasing in the eyes of the Lord. Oh. Kaya, minsan may pagkakataon na nakaisip ako ng masama. Lord, forgive me, Lord. Nakapag-isip ako ng masama. Kasi yung Holy Spirit, magkukonvict sa iyo eh. Mali yung iniisip mo. Mali yung sinasabi mo. Mali yung kinikilos mo. Mali yung ano mo. Forgive me, Lord. Holy Spirit, forgive me. Nagkamali po ako. So, we are created to worship the Lord. Para sa kapurihan ng Diyos Ama. Oh? Para purihin nila ang Diyos. Purihin nila ang Diyos. Sabi dito, may the Lord, dahil alam na natin na tayo ay mga hindi Hudyo at nang dahil sa kaawaan ng Diyos ay pinili tayo. Bakit tayo pinili? Maaring sasabihin mo sa sarili mo, magtatanong ka. Ang sabi dito kasi, no? Sabi dito, ang magandang balita para sa mga hindi Hudyo, ito ay para sa atin. Magtatanong ka, Lord, why am I here? Lord Jesus, bakit nandito ako? God the Father, bakit mo ako binuhay? God the Father, bakit mo ako, andito pa ako? Nag-birthday pa ako, nakaranas pa ako ng aking birthday, 53 years old na ako. Yung iba magsasabi sa kanila, ay, matanda na ako. Ay, may isang taon na naman na nadagdag sa aking edad. Matanda na ako. Yan ang kalakaran ng mundo. Natatakot sila na dumating ang kanilang natal birthday. Birthday nga nila, no? Yung kung saan natal day. O yan, natal day. Kung saan sila isinilang birthday nila.
Natatakot sila at nalulungkot sila dahil, ay, nadagdagan na naman ako ng 1 taon, tanda na ako. Samantalang tayo, ang isang totoong Kristiyano, natutuwa tayo na ang ating edad ay nadadagdagan. Na ibig sabihin, Lord, salamat po. May dagdag na naman akong 1 taon. Nasa ganoon, may panibagong pagkakataon na naman ako na mabago ko yung aking mga pagkakamali. Mabago ko yung aking mga pagkakamali. Maiayos ko. Makapagsilbi ako sa iyo, Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Yes, yun dapat ang ating gagawin. Hindi yung nalulungkot ka. Nalulungkot ka dahil ganito, ganyan. Baka nalulungkot, magpasalamat ka nga sapagkat yung ibang mga tao hanggang 50 lang sila. Hindi na umusad ang kanilang birthday dahil kinuha na sila ng Diyos. Ako, at ganito man ang itsura ko, ano man ang itsura ko, thank you Lord, I'm beautiful. At the age of 53, I'm beautiful because I am a child of God. I am blessed. I am healthy, strong, and beautiful. To God be the glory. Thank you, Jesus. Yun dapat ang gawin natin. Magpasalamat tayo. Why? Ngayon, itatanong mo, Lord, bakit binuhay mo pa ako? Lord, 53 na ako. Salamat, Lord. At nakaabot ako sa pagiging 53. 50, 51, 52, 53 na ako. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Ano ang purpose ng Panginoon? Itatanong mo sarili mo, bakit ako buhay pa? Ano ang dahilan kung bakit buhay pa ako? Bakit nararanasan ko ang kaawaan ng Diyos? Bakit nararanasan ko ang kabutihan ng Diyos? Ang pagmamahal ng Diyos? Ano ang dahilan at bakit? Well, kung hindi mo pa naintindihan kung bakit buhay ka pa hanggang ngayon, kung bakit nararanasan mo ang kaawaan ng Diyos, yan ang nangdahil sa, ang sabi dito sa salita ng Diyos, dito sa 9, balikan natin yan, sinugo rin si Kristo para ipakita ang awa ng Diyos sa mga hindi Hudyo, nang sa ganoon ay papurihan din nila ang Diyos. Bakit isa ka sa mga pinili? Bakit isa ka sa mga binigyan ng Diyos ng kaawaan niya? Bakit? Sapagkat ang hangarin ng Diyos sa buhay mo ay upang mapurihan siya. Present your body, holy, pleasing in the eyes of the Lord. Yan ang ating napakalaking, the best worship that we can give to the Lord. See? Upang mapurihan siya. Worship. That is what we call worship. You worship the Lord. How? Bakit nandito? Yung mga nadidepressed dyan, yung mga nadidepressed na mga tao, they are deceived by the enemy. Kasi pag nadidepress tayo, mga ka-Team Jesus, di ba? Pag nalulungkot tayo, nawala tayo ng pag-asa, nawala tayo ng gana, wala na, parang wala nang halagang buhay. So, yung ating bibig, yung ating kamay, katawan natin, sa halip na gamitin natin ang ating bibig upang magpuri sa Diyos. Thank you, Jesus. Praise the Lord, God Almighty. Hallelujah. Holy Spirit, I praise you. Gamitin natin ang ating mga kamay upang italakpak, itaas, sambahin ang Diyos. Ang ating mga katawan, sumayaw tayo, ang ating mga paa, ilakad natin, magbahagi tayo sa salita ng Diyos. Pag depress ang tao, walang nagagawa yan, hanggang ganyan, nakatunganga lang ganyan. Walang kagalakan sa puso. Kasi, naluloko ng demonyo. Pinasukan ng espiritu ng depresyon. Hinayaan niya na pumasok sa kanya ang espiritu ng depresyon. So, yun ang kahinaan ng tao. Pero napakabuti ng Diyos dahil may mga taong ginamit ang Panginoon upang sa ganoon ay sa halip na sila ay talagang mabiktima na ng demonyo,
ay na-revive sila. Praise the Lord, Jesus Christ. Na-revive sila. Muli silang naibalik sa presensya ng banal na Espiritu. At ngayon ay talagang malakasan na silang nagbabahagi sa salita ng Diyos. Malakasan silang nagsisilbi sa salita sa ating Panginoong sa Kristo. Bakit? Dahil na-realize na nila, dahil naintindihan na nila na mayroon silang dahilan. Why am I here? May purpose sila sa mga buhay nila. May purpose tayo mga ka-Team Jesus, at bakit tayo ay buhay pa hanggang ngayon? At ano ang ating purpose? Ang sabi dito, upang sila rin ay makapagpuri sa Diyos. Upang tayo rin ay makapagpuri sa Diyos. So that is the purpose why we are here. Yan ang dahilan kung bakit. Nabuhay pa rin tayo hanggang ngayon. Humihinga. Wala tayo doon sa ospital na naka-oxygen. Wala tayo doon sa ospital na nasa ICU, naka-comatose. Praise the Lord, Jesus Christ. Malakas ang ating mga pangangatawan. Malusog, walang mga mini-maintain na mga gamot. So sa makatuwid, sapagkat binigay ng Diyos ang kalakasan na yan, health is wealth, anong gagawin mo sa buhay mo? Abasuhin mo ba ang katawan mo? Ay, malakas pa ako, bata pa naman ako, mamaya, saka na lang ako magbago at saka na lang ako magsilbi sa Panginoon kasi anyway, malakas pa ako anyway, ganyan pa ako No. Every day is a blessing. Kaya nga, ang tawag doon sa bawat araw, present. Present. What is your present to me? Anong gift mo sa akin? Present. Diba? Pinag-usapan na natin yan. Ang past ay history na yan. Ang future, hindi pa natin alam. Mystery pa yung future. Ngayon, ang present ngayon. So habang may pagkakataon tayo, habang may hininga tayo, habang nakakapagsalita pa tayo, habang nakakagalaw pa tayo, ngayon ang present, ngayon ang panahon, ngayon ang oras, ngayon ang araw na tayo ay makapagsamba sa Diyos, na tayo ay makapagsilbi sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga buhay. Dahil hindi natin hawak ang buhay natin, mga ka-Team Jesus. Hindi natin hawak. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam sa mga buhay natin. Kaya nga sa pagising natin sa umaga, praise the Lord! Thank you, Jesus! Panibagong umaga na naman po, Holy Spirit, maraming salamat. To God be the glory. At ako ay muling nagising. Panibagong umaga na naman na ako'y makapagsilbi sa inyo, Panginoong Hesus, my Lord and Savior, King of Kings and Lord of Lords. See? The Holy Spirit, salamat po sa iyong gabay. Guide me again today for the glory of God. So, habang tayo ay nakapagsasalita, ang ating mga bibig ay gamitin natin sa halip na manakit tayo ng ating kapwa at gumawa tayo ng mga kwento na walang kakwenta-kwenta at walang katotohanan. Kahit may katotohanan pa yan, wala pa rin tayong karapatan na ikwento ang isang taong ito doon sa iba, sapagkat buhay niya yan. Tandaan natin anong sabi doon sa salita ng Diyos. Mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Saan yung mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo? Asa na yun? Balikan natin ang mga yan dahil tayo ay magkaroon tayo ng laro na naman. Pero hindi ko pa alam kung kailan, sapagkat busy pa tayo, mga ka-Team Jesus. I-announce natin yan. So ngayon ay 7. Possible, God willing, ay
ano tayo sa siguro sa Saturday, next Saturday, no, God willing. So pag-aralan ninyo yung Romans 1 to saan na tayo 15, at doon naman ang gagawin natin, maglaro na naman tayo ng mga Bible verses na ating ipaalala sa ating mga sarili, yung mga mahahalagang salitang binibigyang pansin ng banal na Espiritu. Oh. Gamitin natin, binigyan tayo ng kaawaan, at gagamitin dahil ang ating mga puso ay puno ng pagpupuri. Anong sabi dito ang prayer ni Pablo sa atin dito sa Romans 15 verses 13? Nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang siya ring magbigay sa inyo. So nawa ang Diyos, may the Lord that gives us hope, ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan. Okay? Anong sabi dito? Overflow with, will give you joy and peace. Kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya, para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So patuloy tayong nakikinig sa salita ng Diyos, patuloy tayong nilalakaran ang presensya na ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So may purpose tayo. May dahilan. So kung kayo pabanjing-banjing lang kayo dyan na okay lang, pagpaganda sa sarili, basta na lang, okay, sige, sayaw-sayaw dyan, kung ano-ano. You are insane. Insane ka. Wala ka sa sarili mo. Dahil ang tao na nasa kanyang sarili, no? Na may Diyos siya, hindi niya gagawin yun. Sapagkat hindi niya sasayangin ang kanyang katawan upang purihin ang demonyo at doon siya magsayaw-sayaw dyan na para siyang mga ganyan na nasa bar. No? No. We present our body holy, pleasing in the eyes of the Lord. That is the best kind of worship we can offer to God. Tatanong mo ang sarili mo, Lord, ano ba ang pwede kong maibigay sa iyo? Ikaw naman ang nagmamay-ari ng lahat. Ikaw man ang God, Almighty, ikaw man ang nagmamay-ari ng lahat. Ano maibibigay ko sa iyo? Ito, pera na to, ganito nga. These are all from the Lord. Provision na yun eh. Ang atin lang is to acknowledge na, Father God, salamat po. Lord Jesus, thank you sa lahat ng iyong provision. Kaya nga, bago tayo kakain, ay nagpapasalamat tayo sa Diyos. Lord, salamat po nitong mga pagkain na aming kakainin. Kahit sa pag-inom ng tubig. Ako, pag-inom ng tubig, nagpapasalamat ako sa Diyos. Father God, salamat po sa water na ito'y magnanarish sa aking katawan. So lahat ng bagay, sabi doon, purihin ang Diyos, pasalamatan ang Diyos. Magpapasalamat lang ba tayo kung abundansya ang ating mga sitwasyon? No, in everything. In all seasons. Kung ang season na yan ay spring, na kung saan lahat ay nagbubloom, ang ganda ng daigdig. Yun lang bang pasasalamatan natin? Kung ang season na yan, kung ibig sabihin ng mga iba-ibang season, mga ka-Team Jesus, pag spring season, so lahat ay nagbubloom. So ibig sabihin no, spiritually ikaw nagbubloom ka rin, lumalago ka sa presensya ng Holy Spirit. Tapos ang iyong pamilya maayos, mapayapa, puno ng kagalakan, gano'n no? Spring 'yon. Ang ganda ng daigdig ng spring, makulay ang buhay. Ang iba-ibang mga bulaklak ay namumulaklak. Kaya sabi ko kay Tito Brian, ngayong Saturday, Tito Brian, after your birthday treat sa akin, bilhan mo ako ng mga, Tito Brian, bilhan mo ako ng mga, na naman, lupa, dahil i-cultivate ko na naman yung mga bulaklak para sila ay muling mabuhay, spring.
Ngayon, pagdating ng summer, bawa dito, ugnay natin ang summer, dyan sa Pilipinas, magandang summer. Maraming mga nagbabakasyon, naliligo sa dagat at iba pa. Samantalang dito, pagdating ng summer, grabe yung heat na naman. Ayang heat stroke. Ayan, no? Sobrang init dito. So, ano na naman mangyayari sa sitwasyon mo? So, maraming mga pagsubok sa buhay. Pagsubok dito, pagsubok doon, pagsubok dyan, pagsubok, ang dami. No? Pero ibig bang sabihin nun, hindi na tayo magpupuri sa Diyos? Ibig bang sabihin nun ay, ano na? Hindi na tayo magpupuri sa Diyos? No. Magpatuloy tayo sa pagpupuri kahit na anong season pa yan. Kahit na anong season pa yan ng ating buhay. No? Magpatuloy. O ngayon, pagdating ng fall ay taglagas. Ang pagtaglagas na ibig sabihin no, unti-unti na namang bumababa yung ating mga finances, dito na ganito ganyan, si ganito wala ng trabaho, si ganito ganyan. So fall yan eh. Nanglalagas ang mga dahon, nanglalagas. So ano na mangyayari doon? Mawala na naman tayo ng pasasalamat sa Diyos sapagkat ito na naman ang mga sitwasyon ko sa buhay, nandito na naman. No. Mas lalo na pagdating ng winter. Na kung saan maraming nag-suicide pagdating ng winter, maraming nadidepress pagdating ng winter, lalo na sa mga part na kung saan November pa lang ay ang kapal-kapal na ng snow, no? Sapagkat wala kang nakikitang araw, puro ice ang nakikita mo, ang lamig-lamig, nawawalan ka ng ganang maggumalaw, nawawalan ka ng ganang umalis. Paano ka makakaalis sa bahay? Ipunong-puno ng snow ang labas. Nandoon ka lang palagi sa bahay, nakakulong. Oh. See? Pero ibig bang sabihin nun ay hindi na tayo magpuri sa Diyos? Ang winter, yun yung mga pagkakataon na parang down na down ka na talaga sa buhay mo. Para bang iniisip mo, wala na, madilim na ang mundo sa akin, wala na akong pag-asa, wala na, this is the end of the rope. Ito na yung dulo ng buhay ko, di ko na kaya. Madilim na ang lahat, wala na. No? Subalit, ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo, I will be with you till the end of time. Kung ang gagawin natin, kahit na anong season ng buhay natin, isama natin ang presensya ng banal na Espiritu, magbasa tayo sa salita ng Diyos, magpuri tayo sa Diyos, kahit ano pa man, in all season of my life, I will praise your name. So, ano nangyari doon sa Brindisi? No? Doon sa bahay ng Diyos, di ba? Binibintan yun ng Diyos. Ngayon, nung kailan pa yun? Martes yata. Tumawag si Tito Brian sa akin dahil yung sa realtor namin, nakalagay doon sa mismong bahay, doon sa labas, sa yard, mayroon doong realtor, ganyan yung contact number, ganyan. No? So, mayroong contact number doon yung realtor natin. Si Miss Mary, ano siya, yung puti siya na, American. Caucasian siya. Mga na siya, Christian ang ating realtor. At pinagpipray niya tayo, pinagpipray niya ang bahay ng Diyos. In God's perfect time, darating yung totoong, tamang righteous buyer, no? Dinidesire natin, pinagdadasal natin. So, tumawag sa kanya, itong kapitbahay, yung neighbor namin, hindi yung kapitbahay talaga, kundi yung neighbor, isang neighbor. Tumawag sa kanya at sabi na, there's a water leak in the house. So, kaya tumawag din yung realtor kay Brian at sabi niya na, hey Brian,
your neighbor called me and he said that there's a water leak. Malakas daw na water leak. So, syempre naman, si Tito Brian tumawag sa akin at sabi niya na, Malco, ang tumawag si Mary Lou, ang ating neighbor tumawag daw sa kanya na, syempre, nandun man yung direct number niya, di siya ang tinawagan, na nag-leak yung bahay, may tubig na lumalabas. Sabi ko, in the name of Jesus, Lord, ano nangyari sa bahay mo? Kasi iniisip namin, pag nasa loob ng bahay, maglilik, paano yung mga carpet doon, mga ganyan. So wala na, masira ang bahay. Ko, Father God, take control. Sabi ni Brian, hindi ako makakapunta doon dahil malayo siya. May mga pasyente siya na pinupuntahan malayo. So, it will take him like 2 hours na pupunta doon sa bahay. No? So, sabi ko, let's pray and the Lord will take control of that. We are not in control. It is not our house. It is God's home. It is God's property. So, umaga pa yun. So, siya ay para nai-stress siya na paano niya mapuntahan ang bahay. So, nag-pray siya doon, Lord, Holy Spirit. Oh, ang sabi ng realtor, I'll check, I'll go and check. Kahit yung kanyang asawa ay galing pa sa ospital, dinala yung asawa niya, nag-drive sila doon sa bahay, tiningnan nila. Kasi may sarili naman siyang susi, may susi siya doon sa bahay. So, makikita niya, tiningnan niya, ganyan. Pagtingin niya sa labas, praise the Lord. Thank you for everything, Lord Jesus. Nasa yung tubo ba na direct doon sa connection, yun ang nag-leak, nag-burst out. Siguro dahil sa snow, no? Sumabog yung tubig. Ang lakas-lakas ng tubig talaga. As in, bumaha doon sa labas. But thank you, Lord, at hindi sa loob. Hallelujah. Doon sa labas. doon basa. Naalala niyo yung side na yun na tayo ay nag-gardening, tayo ay nagkukuha ng mga video, nagla-live tayo doon. Doon na side na yun, talagang bumaha. Grabe ang tubig. But God is so good all the time. So, ang humingi si Tito Brian ng gabay sa Holy Spirit. Holy Spirit, anong gagawin ko dito? Ang sabi ng Holy Spirit, tumawag ka sa Missouri City Water District. Sabihin mo sa kanila na nag-leak yung nagsumabog yung tubo doon sa area nyo at ipapatay mo yung part lang na kayo. O di tumawag na si Brian at sabi ng yes, we can do that. O di napatay yun kasi kung hindi yun napatay, grabe, di nga namin alam kung magkano ang babayaran naming tubig ngayon dahil doon sa leak na yun, dahil sa burst na yun. Di namin alam, but we are not worried. Oh, hindi pa nga kami nakakita ng plumber, Lord. Anong gagawin namin dito sa plumber, Lord? Sinong kukontakin namin, Lord? Ganyan, para maayos to. Kasi nga, ibibinta natin, no? Isinara natin yung bulb doon, isinara ng city yung bulb, wala nang tubig ang bahay. Kaya nga si Tito Brian, hindi kami umiihi pag pumupunta kami doon para maghakot ng iba pang gamit. Hindi namin ginagalaw yung mga restroom doon at baka umihi siya at wala ng tubig doon. Di ba ngamoy na yung bahay, paano kung may bibisita doon titingin, mangamoy anso, panghi. No? Pero nakikita nyo bang malungkot ako? No, why? Because I believe in God. God is in control of everything. My God, in the name of Jesus, is in control of everything. Kaya nga, ang sabi niya dito, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya. Para patuloy na lumago ang inyong mga pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yan ay nasa Romans 15 verse 13. So, ngayon sabi ng Holy Spirit, okay, nandiyan na ang provision dyan para sa love gift na January sa Team Jesus, ipadala mo na yan. Kung iisipin namin, Lord, bakit magpapadala, Lord, na ang doon sa bahay nag-burst? Pag nagpapacheck kami sa sa plumber dyan, sa John Moore, lalabas yan na mga $1,500 or $2,000 yung babayaran namin dyan.
Paano yun, Lord? Wala kaming pambayad yan. Papadala pa kami. No, we did not do that. We did not ask for that. Hindi ko sinabi yan. Sinabi ng Holy Spirit, pagising ko kanina, nandiyan ang provision. Praise the Lord. Nandiyan ang provision. Yes, Lord. To God be the glory. So, kung ano man ang paraan ng Diyos dyan, bahala na siya dyan. Basta kami, patuloy kaming magpupuri sa Diyos. Thank you, Lord, for you make a way where there seems to be no way. Thank you, Lord, that you're in control of everything. Thank you, Lord Jesus, that you will provide. Hallelujah. Ganon ang mga Kristiyano. Ano man ang sitwasyon natin, we choose to praise God. We choose to rejoice. Sapagkat, we are not alone. He is with us. The Holy Spirit is with us. We have to acknowledge the Holy Spirit. Holy Spirit. Hindi ka magpapanik na, ay, anong gagawin? No. Anong gagawin mo? Be calm. Magdasal ka. Holy Spirit. Anong gagawin ko? Ito ang aking sitwasyon. Take over. Take control. I believe in you. I trust in the Lord Jesus Christ. Nang sa ganoon, sino ngayon ang mapurihan? Ang Diyos Ama. That is the purpose why we are created. That is the purpose. Tayo ay buhay pa rin. Buhay pa rin tayo. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. We have a purpose. Our purpose is to praise Him. Our purpose is to worship Him. Kaya tayo ay nilikha ng Diyos. Ang atin lamang ay sundin ang kalooban ng sa salita ng Diyos, sundin ang conviction ng Holy Spirit. We are not in control of everything. He is in control of everything. So sabi namin, Lord, bahay mo man yan, magpapadala ka. Magpapadala ka as you have done from the very beginning ng bahay na yan. Sa'yo naman ang lahat. We are just your instruments. Kung ano ang conviction ng Holy Spirit, yes, Lord. Yes, Holy Spirit, to God be the glory. Ganun na kasimple ang buhay. Stress ka na, kasi ganyan. O ngayon, ang tanong, sabi doon sa Philippians, yun bang ating kalungkutan, yun bang ating pag-aalala, ay makakadagdag yan sa buhay natin? Yun bang pag-aalala natin ay makakadagdag sa buhay natin? Kung hindi yun makakadagdag, bakit tayo nag-aalala? Yung pag-aalala ba natin ay nakakatulong sa ating sitwasyon? Kung hindi ito nakakatulong sa ating sitwasyon, bakit tayo nag-aalala? Bakit tayo nai-stress? Let's give it all to the Lord. Lord, dinala mo ako rito. Lord Jesus, hinayaan mong maging ganito ang sitwasyon ko para maranasan ko ang kaawaan ng Diyos Ama at siya ay mapurihan. Kasi kung ano man ang ating mga sitwasyon at the Lord, ang Diyos ay naawa sa atin, magkaroon tayo ng solusyon sa sitwasyon natin, sino napupurihan? Ang Diyos Ama, to God be the glory, Father God. Salamat po, hallelujah, glory to God. Siya napupurihan, hindi tayo ang napupurihan na, oh, dahil ako, magaling kasi ako, dahil ako ang gumawa ng paraan, dahil sa ganyan, no. Kung ganyan ka, na palaging ikaw, you are insane. Wala ka sa sarili mong katinuan. Sapagkat kung nasa mabuti tayong katinuan, nasa maayos tayong katinuan, no? If we are sane, ibig sabihin nun, maayos, mabuti ang ating katinuan, our mind, what we think, what we feel. Our purpose is to worship God.
We are created to worship God. Nararanasan natin ang kanyang kaawaan para siya ang ating sambahin. Oh. Hindi para tayo, sarili natin ang makilala. Hindi para ang iba ay mapagyabangan natin na, oh, di ba, ang galing-galing ko, o di ba, nakagawa ako ng paraan, o di ba? No, it is not from you. It is from the Lord. It is from the Holy Spirit. Do not claim the glory which belongs to God. Huwag nating angkinin ang kaluwalhatian na nararapat lamang para sa Diyos. Naalala ninyo yung isang hari na dahil inangkin niya yung glory? Anong nangyari doon sa isang hari? 2 hari yun. Ang isang hari ay, anong nangyari sa isang hari na yun? Ang isang hari ay, pinarusahan ng Diyos, si Nebukadnezar, nandoon na siya sa doon siya sa wilderness sa loob ng ilang taon. Ang kinakain lang niya yung hamog, gumagapang siya na para siyang hayop. Samantalang yung isang hari naman doon sa Old Testament, nasabi niya, 'di ba? Dito nandoon yan sa Acts, no? Nasabi na, sabi niya, ako ang may-ari ng ganito, ganyan, akin ng ganyan. Siyang tumanggap sa glory, nasa halip ay para sa Diyos. Ano nangyari sa kanya? Nakaupo siya sa kanyang trono, subalit, namatay siya, in-struck siya ng lighting, at ang kanyang katawan ay puno ng uod, kinain siya ng uod. O see? Bakit? Kasi, ang kaawaan ng Diyos ay ibinigay niya sa tao para hindi sa tao, kundi para sa Kanya. For the glory of God. At the more na tayo ay nagsasamba sa Diyos, the more na tayo na nagpupuri sa Diyos sa mga buhay natin, the more na magagalak ang Diyos, the more na ipupur out niya sa atin ang kanyang kagalakan, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang mga pagpapalang, siksik, liglig, umaapaw. Oh, hallelujah. Kaya, that is our purpose. Upang purihin natin ang Diyos. Now, how can we be able to worship God? Kaya nga, gamitin natin ang ating mga mata, ang ating mga bibig, ang ating mga tainga, ang ating katawan, ang ating mga kamay, lahat para purihin siya. So let us make our body holy, banal sa makatuwid. Kung banal, hindi natin gagamitin yung mga katawan natin para tayo manakit ng kapwa, para tayo gumawa ng kasamaan, para gamitin natin yung katawan natin upang manloko ng kapwa, para ibinta yung katawan natin upang magkapera tayo. No. Dahil kung naniniwala tayo na tayo ay nakakaranas ng kaawaan ng Diyos, nandoon ang kanyang probisyon. Nandoon ang kanyang mga pagpapala. Kailangan lang nating lakaran ang ating pananampalataya sa Kanya. At let us embrace the Holy Spirit. Let us love the Word of God. Let us meditate the Word of God day and night para hindi makapasok itong mga masasamang espiritu, ang fear, ang sadness, ang anger, ano pa mga frustrations, hanggang sa maging depression yan, wala na, goodbye Philippines. Tapos na ang buhay ng tao. Kaya huwag nating sayangin ang mga pagkakataon sa bawat araw na tayo ay gising. Gamitin natin ang mga buhay natin upang mapurihan ng Diyos. So, hallelujah. Woo! Jesus, salamat po, Holy Spirit! Ikaw na naman po ay nangusap sa amin sa araw na ito, sa oras na ito. Glory to God Almighty. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po at ikaw ay nagbibigay sa amin ng kalinawan sa isipan at puso. Na kami ay buhay pa, nandito pa gumagalaw, nakakapagsalita ng dahil sa kaawaan ng Diyos Ama upang siya ay aming mapurihan,
upang siya, ang aming mga buhay ay maihandog namin sa Kanya. At magamit namin ang aming mga buhay para maging kapaki-pakinabang kami sa kaharian mo dito sa lupa. Oh, hallelujah! Hallelujah, Jesus! We praise your name. We glorify your name. Hallelujah, King of Kings and Lord of Lords. Father God, in the name of Jesus, salamat po sa iyong banal na Espiritu na nagbukas sa aming mga isipan, na nag-encourage sa amin, Lord, na may purpose ang aming mga buhay. May dahilan ang aming mga buhay upang ikaw ay sambahin, Diyos Ama. Upang ikaw ay kilalanin. Upang ikaw ay parangalan sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Oh, hallelujah. Holy Spirit, lead us, guide us, na magamit namin ang aming buhay sa bawat araw upang kami ay makapagdala ng mga kaluluwa sa iyong kaharian. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dinideklara namin ang kapayapaan, ang kagalakan na nanggagaling kay Panginoong Jesucristo sa bawat isang nandito. Dinideklara ko ang mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw na mararanasan, matatanggap ng mga tao na kikinig sa iyong mga salita, Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus, oh hallelujah. Praise the name of the Lord. Glory to God Almighty. Thank you, Holy Spirit. Lahat ng papuri at parangal ay aming binabalik sa Diyos Ama. Sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Amen! Kaya kan mga ka-Team Jesus, meron kang purpose. May dahilan ka. Kung anumang mayroon ka ngayon, anumang mga resources mayroon ka ngayon, gamitin natin yun, gamitin mo yun para sa kapurihan ng Diyos Ama. Napag-aralan ang Romans 1 to 15 na tayo dahil God willing ay magkaroon tayo ng laro. So ang laro naman natin ay huhulaan ninyo, i-memorize ninyo yung i-memorize ninyo yung Word of God. Yan. I-memorize ninyo yung mga Word of God na yung binibigyang pansin para sa ganoon ay yun, mga ka-Team Jesus. So ngayon ay ipapadala ko na kay Sharon para bukas pagising ni Sharon ay nandoon na ang pagpapala ng Diyos. So nandito ang active members sa group chat na sinabi ni Sharon. So yung mga umabot ng 50 up kasi ang highest dito na chatter. Sabihin siguro na, palagi ka na lang nagchat-chat dyan, tingnan mo, may purpose din ang inyong pagchat-chat. Anong ginagawa nyo doon sa inyong, ang tawag niyan? Diba? Nagpapasalamat kayo doon sa group chat. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga ka-Team Jesus, mga kapatid, salamat sa Diyos, salamat Panginoong Jesucristo, nakaraos, bagong araw na naman, Sino ngayon ang pinupurihan niyo? Si Tita Bits ba? No, it's the Lord. So, yun ang purpose natin upang tayo ay magpuri din sa Kanya. Tingnan ninyo, napakabuti ng Holy Spirit, no? Pag sumusunod tayo, sabi niya, tingnan mo yung mga yan na si Sharon. Ang highest natin na chatter dito ay si Erika. Erika, 89 si Erika. Sa buong January si Erika ay naka-chat ng 89 times. Ilang araw lang ba ang January, 'di ba? 31. So 31 times to dahil nagchat-chat siya ng umaga at gabi bago siya matulog, punta siya sa group chat. Salamat sa Diyos, magandang gabi sa lahat. Salamat sa Diyos, nakaraos sa buong gabi, buong araw na ito. Siyempre 62 lang. Kaya times 2 man. Ngayon, meron siyang 89. So, ibig sabihin nun, sobra-sobra ang kanyang papuri sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Sobra-sobra ang papuri niya, 89 ang ni Erika. At dahil si Erika ang highest, kaya bibigyan ng Diyos si Erika ng 1,000 pesos love gift. So, meron pang bibigyan dito, pero hindi na 1,000 na sa inyo. Di ko alam kung magkano. Ang nireveal lang ng Diyos ay 1,000 kay Erika. Highest, Erika, Meron dito, si Abby, 70 times. Si Leah, 69. Si Evelyn, 63. Si Sharon, 60.
si Julieta 57, si Lisa 54, si Janet 51. So itong mga ito, Abby, Leah, Evelyn, Sharon, Julieta, Lisa, Janet, sila ay may mga bonus love gifts. So may mga bonus love gift ang mga ito, pero di ko alam kung magkano. Ikwintahin ko pa, pero kay Erika, 1,000 na yan si Erika. Tingnan mo si Erika. Tapos ang kanyang, pinili pa siya ng Holy Spirit sa kanyang reflection. May 200 pa si Erika. Biruin mo yung pagpapala ng Diyos na hindi natin alam, unexpected na mga pagpapala. O bakit? Because you spend time na pumasok dun sa group chat natin at nagpasalamat kayo sa Diyos. O ano ngayon, nag-akma dito sa salita ng Diyos na binigyan niya tayo ng kaawaan upang tayo ay magpuri din sa Kanya. O anong ginawa ng mga ito? Nagpuri sa Diyos para thank you Lord, thank you Lord. Yung iba ay nagkulang o yung iba ay mayroon ng 8, 9, 20 o di wala kayong love gift. Hallelujah. To God be the glory and honor hanggang sa muli. Sasabihin na naman ng iba, ay, magagano na naman ako. Pero hindi naman natin alam kung ano ang plano ng Diyos. Siya lang nakakaalam kung ano na naman ang gusto niyang ipapagawa sa buwan ng Pebrero. So, exciting ito. Exciting. Hallelujah. Praise the Lord. So, hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.